Yes, there were times I'm sure you knew when I been all more than I could chew. Gusto ko sumali sa contest, makilala. Kasi nag-i-start na nga po akong humanap ng gigs nun sa Facebook pages, mga online. Wala akong makita. Walang kumuha sa akin. Although may isa, isang performance yun. Pero yun lang po talaga. After nun, wala na ulit. Tapos pumasok sa akin yung clones. Sabi ko, gusto ko sumali dito. When no one else can understand me, when everything I do is wrong. Yung una ko nga pong salang, kala ng mga tao, confident ako, malikot na ako. Hindi po. Actually, hinahanap ko yung ko. Yung love, yung baby loves ko, girlfriend ko, yes. hinahanap ko. Yes. Kasi hindi ko siya mahanap. Sabi daw kasi ni Direk, paakitin daw sila. O, gaabang ako, yun. Ako na nag-perform, di ko pa makita. Oo. Nasaan na? Sabi ko. Ayun, una ko salang. Yun pala yun. Kaya pag pinanood niyo po yung first appearance ko, parang ang bilis ng vibrato ko pakinggan. Hindi yun yung natural ko. Kinakabahan lang ako. Oo. Wise men say. Tapos naghahanap pa ng girlfriend. Oh. Kung saan ako natingin, wala nila mysterious eyes daw. Mas confident. Ang galing talaga ng bata. Hindi, kinakabahan po ako sobra nun. Yun pala yung behind the scenes. Opo. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Isa na naman pong singerist ang ating kasama for today. Internationally recognized po siya. Wow! Ang clone po ni Elvis Presley. Let's all welcome Jerome Evardome. Hello everyone, this is Jerome Evardome, aka the Elvis Presley of the clones in Itbulaga. Wow! So, hello everyone. Ang ganda, parang DJ, radio DJ Well. din yung voice, diba? Well. Well, pwede. Ayan. Welcome sa Pillow Talk nga pala. Yes po. And we're so glad to have you here. Grabe yung internationally recognized. Ang dami ng mga YouTubers na nag-reaction videos sa mga videos mo, di ba? Anong nafe-feel mo na ba doon? Actually, still my best. I'm still trying to be low-key, pero after seeing all of that, na talaga ako. No, oh my God na ako. Oh my God, nakikita na ako internationally. Nakikita ko yung mga vloggers, even sa Africa, even sa US. Hindi lang talaga sa US even Europe, nakikita ko rin po sarili ko. And I'm very shocked, pero still very shy about it. Kasi, oh my God, nare-realize na yung talent ko. And still, thankful pa rin ako at nakilala na ako. Thankful sa Itbulaga. Actually. Yes, well-deserved naman talaga. So, nakakatuwa din kasi, di ba, student ka pa lang, ayan, bata pa technically, pero yung talent nyo, sobrang lawak na nang nararating. Kaya, nakakatuwa and talagang, congratulations doon. Thank you very much. Ayan, yes. Thank you very much. Yan. The Elvis line. True. And sa Itbulaga, natutuwa din ako kasi yung other clones, di ba, very, yung strong yung bond nyo with the other clones. Lalo na kay Ruel. Ruel po talaga. Oo. Kasi parang magkaedad kayo, diba? Opo. Very close yung age nyo. So, kayo talaga yung parang magtropa na. Well, actually, si Ruel ang pinakabata compared sa kay Baron and kay Franz na katropa rin po naming kiddos na clones. Julio Iglesias and Pavarotti. Pero si Ruel po talaga naka-close ko dahil siya talaga yung unang nakipag-interact. Unang sali niya, tas nag-chat sa GC ng mga daily winners ng clones. Unang-una niyang chat dun sa GC. Nasaan yung Elvis Presley? Cute! Opo, totoo po yun. Tas, ayun, nagsimula na kami mag-chat doon. At first talaga, pa ako sa kanya kasi sabi ko sa sarili ko, patay, may kalaban na ako. Galing niya po kasi talaga, nung unang salang niya, kita ko na bilib ako sa kanya. Pero yun, dahil doon, instead of rivalries, naging friendship yung mga nangyari. Yes, tapos kahit outside gigs, di ba? Yes kayo po. din yung madalas Kasama rin po na kami magkasama. So, congratulations again. Ang dami Thank nyo you ng very mga much. ganap. Opo. Very busy, booked and blessed. So, congrats. Pero ngayon, simulan muna natin ulit. Sige Alam po. kong bata ka pa, pero ano ba yung dream mo nung mas bata ka pa? Well, wala pa talaga ako sa music that time Wala pa talaga. Events. Yung passion ko talaga. Actually, ang gusto ko nun, astronomy. Wow, Yes po, okay. astronomy po ang gusto ko nun.
mahilig ako sa planets. Especially lang, sa ulo ko pa noon, pinagmamalaki ko dati, sa ulo ko yung 8 planets of the solar system. Wala pa yung Oo. Pluto. Tuwa ako nun. Panahon mo Pineflex wala ko yung yun. Pluto. Oh my Oo, God. Okay. pineflex ko yun. Oo. Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Binigyan ko yun. Pero, after nung mga elementary days, nawala na yung passion ko dyan. Nawala na yung schoolings ko, mga ganyan. Na-focus na ako sa music. Tapos, ayun na, nagsimula na ito mga to. Paano ba nag-start yung sa music? Well, ilalabas po natin yung pag-choir ko sa INC. Nung bata po ako kasi hindi ko naman siya tinignan as passion eh. Kumbaga, gusto ko lang din for connection with other brethren sa INC. And si mother din kasi pinush ako. Well, nagustuhan ko rin naman eh. Pero hindi ko talaga siya passion. Nag-start na lang po talaga to nung pandemic. Okay. Pero nung sa choir, 7 years old ka Yes nun. po. So, sobrang bata pa rin talaga. Singer? Nung nag-start naman po ako, sa mga bata, wala pa naman pong classifications. Okay. Kanta ka lang, sige, choir lang kayo, isang unison. Nag-start lang po naman ako magkaroon ng bassy voice nung before pandemic, nung tinamaan na ako ng puberty. Puberty na. Puberty. Yun na talaga yung bumugbog sa boses ko. Oo. Dati nakakahiyaw pa ako ng Go-Go Power Ranger. Hindi na. Pero nung bata ka pa nga, yung family nyo din kasi, di ba, puro singer. Yes po, yes. So, in the blood talaga. It flows in the Yes blood. po. Sino ba yung mga singers pa sa pamilya nyo? Mga tito ko rin actually, brothers ni Papa. Marurunong din kumanta, although hindi na lang nila pinush. Baga, na pass out na lang sa nila, sa system nila, pero nandun pa rin. Okay. Maririnig mo pa rin yung uniqueness at saka yung sarili nilang boses. And yung mga cousin ko rin as well. Dahil mga K-pop yun, K-pop lovers po sila eh. Mga kuya ko kasi more on rock sila eh. Rock at saka metals, mga ganon, and rap. Oo. Ako lang po talaga nahulog sa mga old song ng ganito kaluluma. Kasi ako lang po yung na-distinct sa boses namin. Bukod tanging bass ako compared sa mga kuya ko. So, syempre, naghanap ka nung kung saan ka Yes makaka-relate na mga boses, gano'n. Pero yung mom mo din, singer, di ba? Yes po, alto po yung classification niya sa choir. Pero nung his prime kasi, Her. Sorry na. Okay lang, tao lang. Tao lang. Mama kasi medyo boyish yun eh. Gangsta okay. yun. Pero yes, si mother kasi, nung bata siya, din siya eh, bumibelt din siya, tas magaspang ang boses niya nun. Ala Bonnie Tyler. Ganun, kinikwento niya sa amin yun. Pero now, dahil nga sa choir, mas pinursige niya yun, yung boses niya na lang, buo na lang. Talagang ang kapal lang sobra. Sobrang kapal. Tapos maririnig mo siya sa taas ng koro. Ganun siya katindi. Ang galing pala talaga. Yes po. Tapos ikaw, dahil lang sa nasa-search mo, kaya ka napunta sa mga old songs. Yes po. Nag-start lang ako kay Freddie Mercury, Elton John. Sabi nga ng kuya ko sa akin, ba't mga bakla iniidolo mo? Why not? Why not? Bakit? Oo. Magagaling kayo. Actually, hindi ko naman alam na bakla sila. Magaling po talaga sila. Oo. Magaling nila. True. And then, nung pandemic nga, dun ka na nag-focus talaga sa singing. Yes po. Kasi wala akong hobby that time. Wala naman akong magawa. Hindi ako magaling makipag-usap sa tao. Napakamahiyain ako. Well, parang hindi naman halata ngayon. Pero medyo may pagka-shy nga. Yes Pero po. very kengkoy ka nga din, which is nice. So, ayun. So, pandemic. Yes, doon na nag-start. Si mama, hinirit sa akin. Kasi nag-explore lang ako nun eh. Hinirit lang sa akin ni mama si Elvis noon. Sabi, try mo yung, alam mo yung Ketel, Falling in Love? Alam ko lang po kasi yung version nun, yung modern. Yung wise men say, ganun style. Then narinig ko yung kay Elvis, wise men say. Nagustuhan ko. Doon na nag-start. Una kong ginaya kay Elvis, vibrato niya lang po. Mabilis pa. Kasi doon ko narinig, ay kaya ko. So pinush ko. Yun lang yung kinakanta ko sa kanya. Akala ko lang po mga love songs lang kinakanta niya. Then I realized na I was wrong po. Kasi hindi ko pa po alam na that time siya palang king of rock and roll. Oo. Then na-discover ko na bumibirit din siya, umihiyaw siya, gumagano. Doon na nag-start akong i-challenge sarili ko, kakayanin ko, hindi. And today,
Since nakita ko naman mukhang kinaya, Oo. pero kailangan pa ng maraming hasa. Oo, kayang-kaya naman talaga. Pero ang galing din kung paano mo nga siya na laman na kasi nakarelate ka sa kanya. Tapos Opo. nakita mo na, ay, ang dami na rin palang pwedeng kayang gawin. Opo. So, kaya ko din. Ang ganda nung ganong message na di ba? And then, so, nung nalaman mo na yung tungkol kay Elvis, paano mo naisip na, okay, gusto ko siyang aralin talaga na gayahin, ganon? After realizing na yung boses niya, although rinig mong siya yun, pwede mo siyang isa lang sa any genre. Doon talaga ako na-believe. Kaya niya magtunog negro, kaya niya magtunog white at the same time. No, no offense or racist thing. Kasi nung time talaga na yun, matindi ang racial separation sa isa't isa eh. And even si Elvis, tinatawagang demonyo raw eh. Demonyo masama sa society kasi sa ginagawa niyang yun. Ganun lang naman talaga nararamdaman niya pagdating sa music. Oo. Gusto niya lang naman magpasaya ng tao. Pero dahil doon, napansin ko kay Elvis, one of a kind po talaga siya. And hindi siya yung basta-bastang singer na pwede mong gayahin or imitate. Kasi through the years, every year mostly, ang boses niya nagbabago. Hindi consistent ang tunog. Even the impersonators po, yung pinapakinggan ko sila, ang kaya lang nila mostly 1 or 2 eras na Elvis, hindi kumpleto. Kung kaya nyo yung 60s, 70s Elvis, hindi mo kaya yung 50s, yung manipis na manipis. Pag kaya mo mag-50s, kaya mo rin mag-60s ng onte. Yung 70s, wala na. So, nung 70s talagang, ganun lang yung boses niya. Ang bata kasi siya, ganun lang yung boses niya. Parang kambing. Joke No lang. offense to Elvis. Opo, no offense. Pero ganun. You may God carry yung ganun style niya. Kaya ayun, nabilib ako. So, challenge ko sarili ko. Gusto ko magawa lahat ng yun. Oo. Pero, in my current situation sa boses ko, kaya ko siya lang gawin from 50s to 70s. Yun yung gusto kong magawa. Oo. And today, although tinigil ko siya for almost 2 years, back ng 2023, tinigil ko na pag-Elvis ko eh. Ngayon lang ulit talaga nabalik ng clones. Nandyan pa rin, buti naman, thank God. Nandyan pa rin. Tapos ngayon, hinaasa ko na po ulit siya. Binabalik ko na. Tapos nung nagpa-practice ka, paano mo ba siya ginagawa? Kasi yung iba, nire-record or naka-play, tapos yung voice mo kasabay nung kanya. Opo. Ganun din ba yung sa'yo? Akin po is similar naman sa ganun, pero ang ginagawa ko, section by section ko talaga inaaral. Isa sa isang kanta. Minsan, sa isang kanta, paulit-ulitin ko yung part na, kunyari, yung kanta ni Elvis, yung In the Ghetto, ganun po ginawa ko doon eh. As the snow flies. Nung una talaga, mahirap pa ako sa low talaga yung makapal. Kaya ko lang, as the snow flies. Manipis lang po dati. Kasi sinanay ko na sinanay, paulit-ulit. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Hanggang sa nakuha ko na siya. Ang galing. Ayun po. Ganun lang. Consistency is the key lang po talaga. True. Mga gano'ng katagal yun? Parang yung entire time siguro ng pag-practice mo. Tumatagal po ako sa isang song ni Elvis mostly dati nung nag-i-start ako sa kanya. Weeks po talaga. Mga weeks po. Isang kanta lang yun. Hinahasa ako. Mga 2 weeks, gano'n. Yes po. Wow. Yes. Mga ganun na. Pero madadali pa yun. Hindi pa yung mahihirap niya actually. Yung mahihirap niya talaga matagal. Kasi kailangan kong baguhin yung tono ng yung condition ng boses ko. Kasi pag rock and roll and rhythm and blues, kailangan mataas yung larynx. Yung larynx din po tinitignan ko dito sa lalamunan eh. Kailangan pag mga ballad countries, laging nakababa. Oo. Ganyan. Grabe. Yun nga din, no? Iba-iba din. So, lalong mas mahirap kasi kailangan mong i-adjust yung pagkatao mo Yes every, po. every genre, every, Yes. decade ng niya. So, Totoo. ang galing na ito pala yung, yung science behind, yung practice behind sa mga performances na ginagawa nila. So, thank you sa pag-share. Opo. Kasi No nakakaaliw. problem. So, paano ka naman nasali sa Itbulaga? I'll be honest. Sinabi ni mama sa akin yung clones. No doubt. Sinabi niya po sa akin yan back then. Pero binaliwala ko lang yan kasi wala, parang your face sounds familiar lang nasa isip ko dyan eh. Hindi ko pa siya napapanood eh. Si mama lang po talaga nanonood ng Itbulaga nun. And
yun na nga, nung lumipat na ako dito sa Maynila, medyo, tas bumaba na rin ako sa choir ko nun eh. Paalam ako sa leader namin dun sa English choir namin. Sabi ko, well, hindi ko naman sinabi. Gusto ko sumali sa contest, makilala. Kasi nag-i-start na nga po ako humanap ng gigs nun eh, sa Facebook pages, mga online. Wala akong makita. Walang kumuha sa akin. Although may isa, isang performance yun. Pero yun lang po talaga. After nun, wala na ulit. Tapos pumasok sa akin yung clones. Sabi ko, gusto ko sumali dito. So, yung nandun ka na sa The Clones, kumusta experience mo naman? Ang dami mong mga kasamang mga impersonators din. Until now, kinakabahan pa rin ako. Kahit tapos na yung clones na competition. Ewan ko, basta pag tumutungtong po ako sa stage, nakikita ko yung mga matataas, yung mga kilala ng artista from the 80s pa yung iba, di ba? Talagang nararamdaman ko lang yung aura nila na they're one of the legends here in the Filipino industry. Pagdating sa entertainment. Kasi, even sina Joey, sina Vic, 70s pa sila eh. Kilala na dito. May sarili rin silang banda noon, nakilala. May mga number 1 hit songs din. Siyempre, not a person really easily to mess with. Ganon. Kaya nakakaramdam ako ng ano sa kanila. Kaba kasi I have to impress them all the time pag nagpe-perform ako. And lalo na Elvis Presley. Oo nga. Favorite nila si Elvis. Kaya kailangan ko talagang ayusin yung performance ko. Ayun. Yung una ko nga pong salang, kala ng mga tao, confident ako, malikot na tao. Hindi po. Actually, hinahanap ko yung ano ko. Yung love, yung baby loves ko, girlfriend ko, yes. hinahanap ko. Yes. Kasi hindi ko siya mahanap. Sabi daw kasi ni Direk, paakitin daw sila. O, gaabang ako. Yun. Ako na nag-perform, di ko pa makita. Oo. Nasaan na siya? Nasaan na? Sabi ko. Ayun, una ko salang. Yun pala yun. Kaya pag pinanood niyo po yung first appearance ko, parang ang bilis ng vibrato ko pakinggan. Hindi yun yung natural ko. Kinakabahan lang ako. Oo. Wise men say. Tapos naghahanap pa ng girlfriend. Oh. Saan ako natingin. Wala nila mysterious eyes daw. That's confident. Ang galing talaga ng bata. Hindi. Kinakabahan po ako sobra. Yun pala yung behind the scenes. Opo. Ayan. So, very supportive din ng ang jowa. Nandito Yes rin po. siya ngayon. Yes. So, yun. Congratulations again sa mga na-experience nyo. Tapos ngayon, ang dami nyo nang gigs outside. Yes po. Kumusta naman yun? Na kung saan kayo na-invite? Actually, masaya siya. Napakasaya. Pero sabihin na natin, oo, nakakapagod din. Kasi iba malalayo eh. Oo. Malalayo po talaga. May umabot pang, Isabela. Like last time lang sa Bataan. Tapos may Cavite, may Laguna, mga ganun. Oo. Dito within Maynila lang. Nakakapagod yung traffic kasi talaga eh. Totoo. Yung traffic eh. Antokin ka sa traffic. Tapos, malilate na tayo. Tulog na lang natin. Yun na nangyayari minsan eh. Oo. Nagigising ka, nandun ka na. Thankful ka na lang. Thank God na lang pag nandun ka na maaga eh. Kaso pag medyo late ka na, syempre nakakaya na lang din sa mga clients. Ang ginagawa lang din po namin minsan, binabawasan na lang yung bayad para masaya din. No hard feelings. Kasi pagdating naman po kasi sa bayad talaga. Hindi kami dyan batak sa malaki maningil eh. More on experience kami and pasayahin lang talaga yung mga oldies. Especially yung mga matatanda ng clients. Diba, may sakit na, gano'n. Yun yung pinapriority po naming clients ng girlfriend ko. Kasi, sila eh. Siguro kasi, dahil nga si Elvis, hindi nakapag-concert nung panahon na bata sila dito sa Pinas. Dahil nga, alam naman natin yung manager na napakabait. Oo. 70-30 hatian kay Elvis ang 30, 70 kay manager. Pero ayun, sila, mga fangirls na lang. Kaya iba talaga, hinihila ako minsan pag naging lalakad ako. Naiintindihan ko naman, pero syempre, ayun, masaya naman eh. Oo Kahit nga. pa paano. And napapansin ko rin. Doon ko rin minsan na-realize, ganito na pala talaga ko pa mahal ng mga fans ko. Kasi, until now, aware pa rin ako mostly sa fame ko. Oo. Niisip ko lang talaga, hindi.
Di naman ako si Elvis eh. Sinasabi lang nila yan. Parang you're living life lang. Opo. Oo. Gusto ko- Pero sa eyes nila, parang binuhay mo kasi talaga si Opo, Elvis. yun po yung Ganon. nakikita nila. Kaya Oo. ngayon, buti naman ngayon, medyo inaano ko na po talaga yung ganong lifestyle ko para mas makasabay sa mga yan. Kasi kaysa yung patunga-tunga nga lang madalas, di ko, nanonood na ako, vlogger nag-vlog sa akin. Okay. Okay lang yun eh. Oo, pero maganda rin yun na Opo. stay humble, Opo. diba? Na, kasi pag lumaki na yung ulo, Yun nga wala, po. mahirap din katrabaho, yung mga ganon, diba? Yung po So, mga nagchat sa akin ng mga mothers and titas. oo. O iho, Oo. pakagaling mong bata ka, wag lalaki ulo ha. Very cute. Opo, ganun lang po mga message nila. Nag-heart lang po ako and chat reply. Thank you very much for the kind words po. I'll keep that in mind. Pero Yes. actually, ang dami-dami na nilang ganun Oo, paulit-ulit. send to all, send to many na lang. Ganun lang po. Pero to my fans and supporters po dyan, thank you very much for the payo rin. Kasi, I'll be honest din eh, nung time ng mga early teens ko, medyo boastful din talaga ako eh. Actually, dyan nga ako sa part ng social media na nag-start ako, na open. Pagiging baliw na, yung nangaasar, nang-trips, troll po ako noon. Napaka-troll ko noon, nung panahon hindi pa ako kumakanta, lalo sa Discord. Sa Okay. Discord, napaka-basher ko. Panahon uso po yung Among Us. Doon, Oo. basher ako doon. Gamer pala to eh. Oo. Oo. Pero ayun lang, experience ko sa mga gigs ko, I'll say, nakakapagod, pero di bali ng pagod, mahalaga masaya lahat. Yes. And buti nga, parang for a young age, di ba? Yes, po. Nag-mature ka na. And ngayon, ngayon sumisikat na kayo, Mm. di ba? At least, may mga, mga mommies, ganyan, oldies na, nagsasabi na, iho, Opo. ganyan, wag lalaki ulo. Pero Mm. totoo naman kasi Opo. talaga. Kung gusto mo rin talagang humaba yung career, di ba? So, Yun lang po. good yan. Mahalin mo fans mo. Yeah. Ang maganda lang masasabi ko is, always love your fans po and stay out. And keep them in mind. Even though napakadami mo na, wag mo pa rin silang kakalimutan dahil wala ka dito kung wala sila eh. Sobrang totoo. Yes po. And ano namang plans mo for your own music? Kasi, di ba, gusto mo rin mag-create ng Yes sarili po. mo. Actually, gusto ko rin maging versatile like Elvis. Hindi yung basta, kunyari, isang album, yung sunod-sunod na album, yun pa rin yung maririnig ng tunog. Sabihin na natin, may ballad pop na ganong style, na country. Gusto ko, isang album, kunyari, gusto ko mag-metal, hard rock. Wow. Yung ganun lang talaga. Yung buong album ko, yun lang yung laman. Although may mga konting mahinaon, pero ganun yung magiging tunog. Tapos pag country lang gusto ko yung ganun tunog lang din talaga. Walang mababago. Ballad, ganun. Ala Lady Gaga ba? Oo. Kasi di ba kaya nga po ang dami naging bash. Pinanood ko ngonti yun eh. Ang dami niya naging basher kasi bigla siya daw nag-country. Oo. Tapos di ba naka-do it niya kasi Tony Bennett. Nung pinanood ko yung do it nila, believe na believe ako. Ang galing ni Lady Gaga. Kahit yung mga scat, yung mga sa mga jazzy scats. So, dubi-dubap, bap, deep, harap, bo, yung mga ganun. Ang galing niya. Din ako na-inspire na gusto ko rin maging ganun yung maging ko. Kung magkakaroon man ako music career ko dito sa industry. Gusto ko maging ganun flow. Oh, iba-ibang genre per album. O, Opo. di ba? Ang dami mong album na nun kung Para- ganon. Yes po, para makasabay rin ako sa younger generation. May pamatanda ako, may pambata ako. Yes. Ganun. And good luck dyan sa plans mo. I'm sure Opo. magagawa yan. And marami pang years ahead para gawin yan. Still young pa naman eh. True. And fan ka rin ng diba, ni Elliot James? Yes po. Yan. I'll be honest, although si Elliot James, hindi ko siya masyadong napapakinggan. Pero pag pinapakinggan ko rin yung boses niya kasi, inspired Elvis talaga eh. Sa TikTok lang siya dumadaan eh. Wala pa siyang mga kanta nung napapanood ko siya. Gaya yung kinakanta niya yung Devil in the Sky ni Elvis, yung Unchained Melody, ng Righteous Brother. Naririnig ko yung niya. Yung vibrato niya, yung Elvis eh. Mabilis. Hindi pansin eh, pero nandun. Ayun, na-realize ko rin na, ngayon, nung gumagawa na siya ng mga originals niya ngayon,
Kala ng mga tao, Elvis Presley daw. Natatawa ako noon, nababasa ko yun, yung they say, you know and you know. Sabi ko, ang layo naman kay Elvis, ba't ang dami nabobola? Sabi ko talaga sa akin. Pero ayun eh, gusto ko maging ganon, inspired by Elvis, pero may sariling tunog. Oo. Kaya, sana mangyari. Oh, iba rin Abangan kasi yung natin. ear mo, syempre. Very musically inclined ka nga din eh. Yeah, ano po, unrelated topic, pero meron po akong, let's say, parang absolute pitch ang tawag sa ganun eh. Oo, perfect pitch. Oo, ganun. yun, perfect Oo. pitch. Pero hindi po to talent, sakit sa ulo to. Totoo po. Like, kasi, ewan ko, baka ako lang nakaka-experience nito, pero, kunyari, tunog ng electric fan, alamin ko anong nota yun. Oo. Ganun lang. Lang, Do, re, mi, madidistract fa. ako. Kung alin. Madidistract talaga ako. Kunyari, pag nagsasalita ka, ngayon, may sumigaw kang tropa. Nakatama ka ng A-boy. A4, sasabihin ko pa, anong Oo. key sa piano. Ganun nakakarindi talaga. Ang galing. Nakakarindi, sabi ko. Yes po, oo, believe. Pero naririndi talaga ako minsan kasi, although aware ako, hindi ko mapigilan. Oo nga. Sana makontrol ko rin. Pero alam mo, magiging useful din yan kasi pwede ka din talaga mag-produce. Parang si Charlie Puth. Oh, yan si Charlie Diba? Puth nga po. So, pwede ka rin talaga mag-create ng own music kasi Yes po. ang galing pagka, ganun din siya. Ang alam ko, parang kailangan kailangan tama yung pitch or Opo. whatever. Ganyan. Kakatalo. Diyan po rin kami nagkakatalo ng friends ko. Mm. Sa Quezon Province, sa mga tropa kong bandmates ko. Sabi nila, anong chord to man? C. Sabi nila, C. Wala sa tono gitara mo, boy. Lumalabas B. Ginaganon ko talaga sila. Don't, di ba? Ting, ding, 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 ding. Gaganon nila. Di ba lumalabas? Tatanong. Tapos di ba, naka-ano pa sila eh. Tuner pa sila eh. Yung gusto nila, gano'n. Ding, 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 ding. Gaganon yan. Sa sintonado. Gano'n pa sila, sasabihin ko. Huwag ka na mag-tuner, man. Ikaw O na. bahala. Sasabihin ko talaga sa kanila, pang-asar ko, gano'n. Oo. Nag-play ka rin ba ng music? Ng instruments pala? Ay. Actually, yan ang weakness ko sa hands. Siguro lang kasi, nung bata kasi ako, sobrang focus ko sa pagta-transformer ko, pag-Beyblade ko. Paglalaro ko lang in general, wala talaga sa isip ko yung music. Ni pagkanta, wala. Naririndi ako sa old songs. No? Gusto ko yung maiingay. Power Ranger, yung tsaka yung mga ganun. Mga metal, ayoko rin. Sakit sa tenga. Mga rap song, nababaduyan ako. Mga ganun tunog. Ganun lang. Pero ngayon, tumanda ako, nare-realize ko gano'n sila kagagaling. Oo. Nagbago na yung taste ko talaga. Maturity dun talaga. Opo. Tsaka yung love for music, parang all-encompassing na siya. Totoo Lahat po. na. Even Frank Sinatra, sabi ko sa boss niya dati, pangit naman ang boses niya. So, yung Fly Me to the Moon, napakinggan niya, parang sintonado. Sabi, Oo. fly me to the moon, let me play among the stars. Hindi ko pa alam yung jazz nun eh. Oo. Doon ko narinig, ganito pala yun. Oo, Ang may ano ganda, pala, oh. may meaning pala Oo, yun. yun. Ayun na, nag-start na talaga sa pag-push ng styles ko. Oo, na-appreciate mo na talaga deeper yung iba't ibang genre ng Yes music. po. Pero, ba't ka napunta sa Kopsay? Na course mo? Actually, I'll be honest. May background knowledge naman po ako dyan. Since nung panahong inabutan kasi ako ng K-12 eh. Pero, Okay. nung elementary days, wala pang K-12 nun eh. Inaral talaga namin lahat na halos ng subject. Kahit yung mga yan, ICT, TLE, meron kami. So, may background akong konti. Pero hindi po talaga yun yung trip ko or gusto ko. Ngayon naman, kinakaya. Kinakaya naman. Pero, let's say na lang na kinakaya. Oo. Yun na lang, kinakaya. Tsaka sa ano ata, hindi din lahat ata may IT na subject sa Opo. bawat school. Ngayon so, po, yes po, hindi talaga. Oo. So, depende lang, no? Depende Okay. lang din. Pero And yun. then, ano naman, sabi mo nga, nag-games ka. So, yun yung hobbies mo ba outside of singing? Yes po. Actually, sa gaming nga po, natuto ako man-trash talk eh. Dati talaga, ano lang ako eh. Chill lang akong bata paglalaro. Although, yes, napipikon, bata, gano'n. Pero hindi ako vocabulary mapikon eh. Nagigigil lang ako. Gano'n. San,
One time nga, nakabasag ako nabasag ko yung tablet ko. Oh my God! 6 years old ako. Oh no! 6 or 7 na, I think. Kasi, naglalaro akong coin dazzer. Baka tanda mo Hindi yung ko laro alam na. yun. Ano lang po, alam niyo yung pisong hinuhulog sa arcade? Oo. Oo, yan. Ganun lang siya yung laruin. Pero yan, Okay. pipindutin mo lang. Malalaglag yung pera. Tapos ayun, matutulak. Ah. Nangyayari sa akin, naglalag. Pero Nagigigil online ako. to. May online din. May Oo. online siyang part. Pero mostly offline siya nalalaro din. Okay. Ayun, nanggigil ako. Sinapak ko yung tablet ko. Nag-block yung screen. no. Tawan-tawa talaga. Kinakabahan ako nun, pero natatawa ako. Ano ang gagawin ko dito? Kasi nainis ka na. Oo. Ayaw, naglalag. Ayaw mahulog ng pera. Ganun. Pagilitan ako ni Papa at ni Mama. Bagong bili, 1 buwan dito magal. Bad trip na. Di ba uso po kasi yung mga malalaking tablet na Android lang nun. Yung wala Oo. talagang parang brand. Para sa Oo. mga bata lang talaga. Ayun. Basag, wala pa 1 buwan. Game. Nagalitan ka. Hindi lang pagalitan. Oh no! Oo, pero... Sana may bago na bang tablet? Na bawi na ba yung tablet? may sumunod naman po. Galaxy Tab Active. Ah. Yung latest siya nun. Hanggang ngayon, nasa Quezon siya. Bumigay na LCD niya, pero buhay pa rin yung system. Okay. Hindi ko na lang mapaayos kasi hindi ako makahanap ng LCD niya. At least may bago na ulit. Cellphone na po talaga ako ngayon. Oo. Ayun. Nabuti na manage mo yung mga anger issues mo sa Opo. sa gaming. Actually, one time nga, yun din sa ML lalo. ML. Hindi. Pag yung mga kalaro mo, mahina, ganun. Pero actually, dyan po talaga ako natutong hindi dyan ako natuto lumabas yung kasamaan ko. Oo. Dyan lumabas yung kasama ko. Kasi back then, nung nag-start ako ng ML, syempre hindi ko pa alam yung laro. Laro lang, as in laro lang nasa tingin ko, hindi pa siya competitive gaming. Ganun lang naisip ko, although online. Hindi ko iniisip, ano kaya naisip na ibang tao sa akin? Hindi, laro lang ako. Oo. Una kong ginamit si Argus, so tuwan-tuwa ako, may pakpak. Hindi ko alam yung mga ganyan, pero okay ko. Paano po siya? Pag nabuksan mo yung ultimate niya, immortal siya for 3 seconds. Hindi siya Okay. mamamatay kahit anong gawin mo. Ayun, bilib ako dun, tuwan-tuwa ako. Tapos nung gradually, natututo na ako sa laro na yan. Iniwan ko yan 4 months tapos binalikan ko ulit. Kasi nung grade 7 ako, na-open na sa akin ng mga tropa ko. Tara, ML tayo. May account ka ba? Sabi ko, feel ko meron. Ganun, nag-start na kami. Stuck kami dun sa lowest at the low. Hindi kami makaalis dun. Ang gagaling pa rin ng mga player nun. O baka talagang bulok lang kami nun. Basta, yun na. Ano na kami dun? Doon na ako nag-start, tapos ma-open na ako. Doon na rin ako natutong mag-badmouth ng tao. Yun yung mali ko talaga doon. Kasi siguro nga kung hindi ako nag-ML yung time na yan, yung mga ganyan kong laklaseng laro. Baka hanggang ngayon, shy boy pa rin ako doon din ako natutong makipagbalikan, yung trash talk na balikan talaga. At least, nakatulong naman, mas naging vocabulary ako makipag-usap. Vocal, oo. Mas naging vocal ako. Kaso nangyari nga lang, naging toxic ako makipag-usap. Sumobra. Na-adapt ko yun. At least ngayon nga, parang na-release mo na yun, hopefully. Opo. Tapos natuto ka din. Kasi marami ring life lessons na nakukuha from gaming, di ba? Yes po. May Tsaka ups and yung- down din dyan. Oo, yun nga. Syempre, yung mga tactic, yung Opo, tactic yan. na na-apply sa buhay, ganyan. Kaya nga, nangyayari lang sa akin. Sa laro ko lang na-apply. I'm sure magagamit mo na rin siya in po. real life. Baka hindi mo lang din napapansin, pero unti-unti, di ba? So, syempre, hindi pwede lumabas dyan. Hintayin mo. Tayo, element of surprise. Kasi mintas, nagagalit nga ako dun sa mga tropa. Oy, bigla-bigla lumalabas. Lumalabas bigla sa vision ng mga kalaban, wala pa naman kami. Ganyan nangyayari, nagkakatalo kami. Nagkakaaway, tas tigil na ulit. O, pahinga konti, laro ulit. Online games aside, mas talaga ako sa physical. Mga toys ko. Anong klaseng toys? Transformers and Beyblade most yan nangingibabaw Ayan, sa laruan ko. oo. Kaya Autobots nga yung t-shirt. Yes. A gift for my birthday. Thank you very Oo. much. Yan, di ba? Transformers. Yes po. Yan yung 1980. Yung 80s na model po yan. Hindi po yan yung napanood nyo yung Oo. robot talagang totoong tao. Ito yung cartoon.
Ang galing. Iniyakan ko si Optimus noon yung movie nung 1986 kasi namatay siya. Oh, sobrang fan ka talaga, no? Opo. Ano lang ako noon, 7 years old, napanood ko sa CD ng tito ko. Oo. And then kasi batak din yun nung 80s eh. Tapos Beyblade din. Opo, yan talaga Beyblade. Beyblade na matindi. May sa Candelaria, Quezon, back then when I was youngling din. May isang tindahan sa palengke na nagpapa-Beyblade tournament. Oh. Ang dami kong naging tropa doon. Ang dami mas bata sa akin. Pero same, different ages but united by one doing. Yun lang. Pag-Beyblade Beyblade. lang. Ba talaga, doon, para kang may iba din doon, nagtatrash talk, bata pa. Ba, marunong magmura, magugulat ka Oh, na lang. no. Ba, may isa, gunti na. Ano? Kaya mo ba Beyblade ko? Oo, gaaway talaga kami. Tapos to ka, kasi ang dating best friend ko, sa kanya ko binibigay yung best build ko kasi, siya may bigat yung katawan niya eh. Yung launcher ko, kinostomize ko para kayanin yung pwersa. Para mas malakas mabigay yung full potential niya. Tapos yung binibuild kong Beyblade, sobrang bigat pero stable at the same time. Kumbaga, nasa gitna lang yan, lahat nagbabanggaan. Oo. Sila napapagod, yung akin nasa gitna lang. Sa kanya ko binibigay yun para pag lumaban siya, full pwersa, tapos nasa gitna lang. Ayun, walang makatalo. Kaya ang ginagawa ni Kuya Eko, Kuya Jericho, Shout out. Makalagium, thank you for the very good childhood po sa inyo sa pagbe-Beyblade. Pero ayun, siya, ang ginagawa niya sa amin nung best friend kong yun, pinagtatapat kami lagi sa second round ng labanan. May parang elimination, semifinals, finals, and gano'n. Gagawin lang yun, isang buong araw. From 1 p.m. to 5 p.m. Oo. Yun, doon kami, maglalabang kami doon, no. Siyempre, gagawin ko, magpapatalo na ako. Pero, ang ginawa niya naman kasing gimmick. Kasi na-exploit namin yun eh. So, ganun yung ginagawa niya. Ibibigay ko na lang lagi doon sa best friend ko yung Beyblade na malakas ko. Mananalo pa rin kami. Oo. Ang ginagawa tuloy, pag nag-champion na yon sa linggong yon, bawal na siya next week. Therefore, Ganon. pupunta pa rin kami. Ako naman gagamit ng malaking build. Yung malakas na build. Halininan kami every week. Ang dami naming medal, mga ganon. O, diba? Nanalo din kayo. In-exploit pa rin namin. Kaya nangyari, ibaban ka na for a month. Kasi sobrang lakas. Oo, madaya ka na, boss. Ganun na talaga nangyayari. Ayun, nagkaroon kami ng mga mamahaling laruan, mga official Takara Tomy Beyblades. Galing lang din doon for free. Pero kung bibilin mo yun that time, umabot ng 1,000 yun. Oo. Kaya kay Kuya Jericho talaga, napaka-thankful kami and grateful na binigyan kami ng ganong kasiyahan. Oo. At least nga din, na-apply mo yung mga tactics doon eh. Opo. Diba? O yun, real life, na yun. So, I'm sure din, in real life talaga, ma-apply mo yan dito sa Ma-apply. career mo naman in singing. Hopefully, sana mangyari nga yun. Opo. And, pagdating naman sa bukod sa games, di ba? Ito namang love life. Love story naman ang pag-usapan natin. It all started back nung, parang last week ng January pa lang. Although, pa lang wala pang nangyayari dito eh. Nung pandemic to. Opo, pandemic Oo. po. 2021, January 2021, sorry. Mga bandang, last week na ng January. Ayun. Parang nakikita ko na siya eh. Kumbaga, moderator kasi siya sa Discord server nila. Sa Discord. di gamer din. Gamer din. Ang pangalan pa nga ng server is Among Us Philippines. Okay. Ayun, kumbaga nandun karamihan lahat ng players ng Among Us. And moderator siya doon. Marami silang mods doon. Tapos may nickname pa nga sila eh. May tawag sa kanila eh. Mga tirador ng Deep Voice daw. Tawan-tawa talaga ako nun. Tawan-tawa ako nun. Narinig ko yun sa isang friend niya. Ayun, next doon na Tapos yun nga, nung mga few days, kumakanta lang ako doon, tsaka nakipaglaro ng Among Us sa iba. One day kasi, sumali siya sa karaoke, na parang voice chat lang doon. Boses lang. Tigte-turns kasi yun eh. Kumanta ko, Your Man, yung Baby Lock the Door and Turn the Lights Down Low. Kinanta ko yun. Tapos, yung yung friend niyang moderator, humirit. Uy, siya. Tapos bigla, hindi pa tapos ako kumanta nun eh. After lang kumanta ako, kakanta na ako ulit. Pero ginawa, minuba ko sa isang private GC lang.
Tapos nilagay din siya doon. Oo. Ng tropa niya. Kayo lang. Doon na kami nag-start ng conversation namin. Yan, asaran lang, gano'n. Pero yan, February 6 nangyari yan. Yun yung huli, yung unang naming usap talagang gano'ng kalalim, February 6. Doon na pero, kumbaga, unofficial start yun, pero yun yung naging start ng anniversary namin. February 6, cute naman. Parang 2021. kakaibang klaseng online dating yun di ba? Sa Discord. Na pinagsama sa Tapos ang nakakatawa pang nangyari doon, sabi niya kasi sa akin, wala na daw siyang load, papaload siya. Sabi ko, akin na lang number mo. Ay, gano'n na. Loloadan Nakuha kita. na yung number. Yes, loloadan kita. Sabi ko sa kanya, nag-load ako, 100. Problema, maling SIM card. Ayun lang. TNT pala siya, hindi ko natanong. Ang nangyari, smart niloadan ko. Swerte yun. Sino ka man, Lods? May 100 kang load. Galing kay Jerome. Tapos, Pero ayun. niloadan mo ulit yung tamang number na. Feel ko hindi na. Hindi Sabi niya, hindi na raw. Okay. Nagawa na ng paraan. Pero doon nagsimula yung conversations Opo, doon nyo. nag-start. So, ayun. Cute. Few days, tas February 10, yung sinagot niya na ako. Yay! Congratulations. And hanggang ngayon, kayo pa din, di ba? Sana tuloy-tuloy na yan. So, ano ba yung goals mo naman? Pagdating naman sa personal life mo muna. Personal life ko po talaga is gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Yun naman nasa goal ko talaga yun. Sariling bahay, masayang pamilya. Although hindi masyado extended, mostly malayo na rin ako sa ganung style kasi gusto ko po talaga yung kami lang ng magiging family ko, future family ko sa bahay na yun. Pero syempre may extra rooms para sa relatives ko pag kailangan. Pero yun, sariling bahay and sarili kong ibang kwarto ko compared sa gaming room ko talagang gagawin. Kasi gusto kong gawin sa gaming room ko. Doon ko i-display lahat ng mga laruan ko from a child to adult. Doon ko ilalagay lahat. Memories na rin. Kumbaga magiging museum ko yun. Oo. Tapos para makita ng mga anak ko, mga bata, kita niyo tong mga to. Hindi pa kayo buhay, nilalaro ko na to. Ay, ganun pang asar. Oo. Sasabihin nila, tay, ganda nun, no? Sabihin nila, Gusto ko yung na-imagine mo na yung buong buhay mo, no? Hindi pwede, boy. Sasabihin, hindi pwede, boy. Pinanlabang ko pa yan, eh. Yan nagpanalo sa akin. Oo. Ganun ko, di ba? Tapos pag nga may Transformers na nakitang malaki, naka-display doon. Tay, ba't ang laki nun? Ewan ko, baka ang liit mo. Pinaghirapan mo yun eh. Bawal na na. Parang ganun lang. Mga jokes aside. Yun yung gusto ko. Maging wholesome. Pero at the same time, witty yung mga magiging family ko. Masaya. Oo. Walang stress masyado. Although dadaanan naman ang problema and stress. Ang gusto ko rin, maging lang talaga. Lighthearted, gano'n. Oo. Happy family lang. In the end. Yes. And then, pagdating naman sa career. Sa na career goals. po, actually, hindi ko siya gusto maging long term eh. Baga, isang dekada pwede. Yun na yung pinakamatagal ko pwedeng sabihin. Pero, feel ko, gusto ko lang ala Rick Astley, if familiar kayo kay Rick Astley. Si Rick Astley po kasi, hindi siya tumagal ng 10 years sa music industry. Although, nakakanta siya sa harap ng mga Grammy awardees na mga singer, gaya ni Michael Jackson, ganon. Ano lang siya, from 1987 ata to 1994 lang siya, ganun siya katagal. 90s lang. Wala na agad siya. Ayun, gusto ko ganun lang kaikli. Pero Kasi- hanggang ngayon, Rick Roll pa rin, Opo. di ba? Eh, dun po ulit siya sumikat eh. Oo. Nung Rickroll siya eh. Nung may gumamit ng kanta niya eh. Doon na siya sumabog. Pero talagang nag-quit na siya dyan dahil ang nangyayari sa kanya is nalalayo na siya sa family niya. May girlfriend, yung anak niya, hindi niya na nalalapitan, yung bahay niya, hindi niya na, Gusto ko rin, baga, yes, may ipon na eh, nakaipon na eh. Pag nakaipon na, low-key na ulit. Oo. Gusto mo, parang family-oriented ka talaga. Opo, gusto ko lang po talaga yung time ko sa girlfriend ko, with my mother, with my brothers. Kasi, even they, inopen nila sa akin na parang dumidistansya na ako. Kasi sobrang busy ko talaga sa buhay. Oo, kailangan talaga ng work-life balance, no? Kasi kumbaga sa akin biglaan talaga nangyari. Yun nga. Kahit ako, hindi ko ina-expect na ganun ako magiging sabog.
Yung maging sabog na kilalang ganto. Nagulat na lang talaga ako. Kasi, nung time na high school ako, senior high, hindi naman appreciated yung Elvis boys. Unang, maririnig na lang, mababa, boss. Uy, kaya mo yung Lods, kaya mo ba yung yung baby lock the door and turn the lights down low. Gagano nila ako. Oo, pre, kaya ko. Baby lock, gagano. Walang baby lock. Oo, timpalak pa ako. Pero next kasi, laging kasama yung mga tropa ko. May isa akong tropang magaling din kumanta. Yun nga medyo modern style yung boses niya eh. Manipis, mahinhin, mataas. Nakanta niya yung mga adi, yung mga ganun. Ayun. Lagi niya overshadow. Yun lang. Kahit nga sa mabagal lang yun ni Daniel Padilla. Kahit sinasabi ko, basic ng kanta na yun, parang naghihiyawan yung mga tao. Yun Kasi din modern. Yun po. Diba? Familiarity rin talaga. Magbabanat lang. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Halos di na gumagalaw yung bunga ko. Ngipin na lang eh. Pero tuwan-tuwa sila, ganun. Siguro, doon din pumasok sa isip ko na kailangan ko na talaga sigurong iwan si Elvis, yung mga old style ko. Natuto tuloy ako mag-Rico Blanco. Green Day. Nagkaroon ka rin ng face na gano'n. Opo. Yung Green Day ako, yung Do you know what's worth fighting for? Yung ganung boses. Iniwan ka na ng aeroplano. Yeah. Okay lang, baby. Huwag kang magbago. Pero ganun style. Para may lang ako. May makanta akong iba. Pero, ayun. Nandyan pa rin yung Elvis ko. Yun, ngayon, nabalik ko na. Wala na akong doon na chase. in-embrace mo yung na yun. Pero ang ganda din, ang dami mo rin pwedeng gawin. Opo. Diba? Iba-ibang casting voice, iba-ibang artists din yung pwede mong ma-clone, ganyan. Kahit pa paano po, yes. So lastly naman, advice mo naman sa mga gusto rin na pumasok dito sa clone industry, anong gusto mong sabihin sa kanila? If you wanna clone someone, basta ang lagi nyo lang tatandaan is you have to make it look natural talaga. And wag i-try hard yung pagko-clone. Kasi pag tina-try hard mo yung pagko-clone mo, malalo lang masisira boses mo or yung style mo. Mas maganda, keep natural lahat ng movements, looks, and as if you're not trying hard, ganun. Kasi, actually, wala naman akong mapapayo kundi mag-practice lang din po talaga lagi. And consistency is the king nga. Hindi mo magagawa yung isang bagay na gusto mong gawin kung hindi mo siya pag-aaralan. Kahit sabihin mo na pag-aralan mo na yan, alam mo nang gawin. May time pa rin na pwede kang pumalpak gawin yung bagay na yan. Kasi even professional singers marunong pumipiyok pa rin from time to time. Kahit sabihin mo, wow, galing naman kumanta. No? Sa stage yun, kailangan nila galingan eh. Pero behind the scenes, pagod na pagod yung mga yan, basag na ang boses niyan, gusto na magpahinga niyan. Or else, yun na nga, pipiyok na yan. Pero that is all. If you wanna clone someone, you have to be dedicated in doing it. Kasi, if di ka dedicated, baka mangyari sa'yo yung nangyayari sa boses ko pag kino-clone ko ang AC/DC. Parang lasing pakinggan. Ayun, that is all. Yes, very wise words from Jerome. Such a young age, pero ang dami na rin pinagdaanan from trash talkan to ngayon, 'di ba? Elvis clone na internationally recognized. So, thank you again and Thank you congratulations. Salamat sa pag-join sa amin dito sa Pillow Talk and good night. Good night, everyone. Thank you very much.